Obedience is doing the right thing. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ng ating pong Sunday Worship Service. At welcome po muli sa lahat na naka-tune in sa ating pong Facebook Live at kasama po natin sa Zoom meeting. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating pong talatang pag-aaralan ay mula po sa aklat ng James chapter 2 verse 8 to 9. You will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom, which is found in the scripture. Love your neighbor as you love yourself. But if you treat people according to their outward appearance, you are guilty of sin. The law condemns you as a lawbreaker. So, sa ating pong pag-aaralan, obedience is doing the right thing. Ang sabi doon sa unang parte ng talata natin binasa, you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom. Ginagawa niyo daw natin yung tamang bagay kung sinusunod natin yung tagubili ng kaharian ng Diyos. So, unang punto, we should know the law of the kingdom if we want to do the right thing. We should know the law of the kingdom if we want to do the right thing. Nasabi ron, which is found in the scripture. So, kinakailangan nating malaman, kinakailangan nating matagpuan ito. Kinakailangan nating maunawaan ang anumang mga tinuturo patungkol sa mga tagubili ng kaharian ng Diyos. Nasabi rin po doon sa binasa natin, which is found in the scripture. So, yung source, yung pinagmumulan po ng ating kaalaman patungkol sa kaharian ng Diyos ay matatagpuan lang po ito sa Biblia, sa salita ng Panginoon Diyos. At sa pagtatalakay pong ito na nais na sabihin ni James, ay meron pong pagkakaiba ito sa sinasabi doon sa Old Testament law. Okay? Sa Old Testament law, ito po yung law of Moses. Alam po natin, dito sa New Testament law, ay meron naman pong ipinakilala ang Panginoong Hesus patungkol sa kaharian ng Diyos. So malaki po yung pagkakaiba. There are big differences between the law of Moses and the law of the kingdom of God. So bigyan ko po tayo ng mga examples. So mula po doon sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Ang sabi ron, you have heard that it was said to our people long ago. Okay? Narinig ninyo na sinabi ito sa ating sa atin noong matagal ng panahon, long ago. That is the time of Moses nung binigay yung 10 kautusan. Sabi dito, you must not murder anyone. You must not murder anyone. So any people who commits murder will be judged. But I tell you, so ito naman sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa kaharian ng Diyos. But I tell you, don't be angry with anyone. Okay? If you are angry with others, you will be judged. And if you insult someone, you will be judged by the high court. And if you call someone a fool, you will be in danger of the fire of hell. Okay. Meron pa isa, tuloy pa natin pagbasa mula doon sa verse 27 to 28, the same Matthew 5, sabi dito, you have heard that it was said. You have heard that it was said. So narinig nyo na sinabi na ito noon pa. Okay? Sabi dito, you must not commit adultery. But I tell you that if a man looks at a woman who wants to sin sexually with her, he has already committed that sin with her in his mind. So sabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay titingin sa babae na merong pagnanasa, nakapag-commit ka na agad ng tinatawag niya adultery sa isipan mo. Pero sabi doon sa lumang tipan, you must not commit adultery. So ano pong ibig kong sabihin? Hindi po natin binabaliwala yung 10 kautusan sa Old Testament. Pero itinuturo po sa New Testament para sa mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay mahigitan itong nasa Old Testament. So yung kautusan ni Moses from the Old Testament, na hindi naman laban, kung hindi binigyang pansin ng Panginoong Hesus, yung mga aktual na ginagawa, ay hindi lang yun yung merong resulta ng kasalanan. Kundi yung tinatawag na nasa puso pa lang, nasa kaisipan pa lang, ito'y nagre-resulta na sa kasalanan. So sa Old Testament, kapag ka nagawa mo yung pagpatay, yung pangungulo niya, ikaw ay pwede nang hatulan. Pero sa bagong tipan, nung sinasabi ng Panginoong Hesus, kapag ikaw ay sobrang galit sa kapwa mo, pwede ka nang hatulan. O nang tumingin ka lang ng may pagnanasa, ay guilty ka na agad sa adultery. So anong ibig pong sabihin? So dapat nating malaman, okay? We should know
yung sinasabi natin sa point number 1 natin, kinakailangan nating malaman na bago pa man maging nakatotohanan yung paggawa ng kasalanan o paglabag sa kautusan, kailangan nating malaman na mali na agad ito. Okay? Yung galit pa lamang at yung pagnanasa. Saan ba nagmumula yung pagpatay? Hindi ba? Sa galit, hanggang ito'y maging sobrang galit, hanggang ito ay sa maging grabe na yung galit niya at magresulta sa pagpatay. Yung pangangalo niya, di ba? Nagsimula ito sa pagnanasa. So, doon pa lamang, dapat malaman na agad natin na mali itong mga bagay na ito. So, papunta pa lang doon sa pagpatay, papunta pa lang sa pangangalo niya, dapat makita na natin na mali na agad ito. So kung hindi mo aalamin yung panuntunan ng kaharian ng Diyos, yung kingdom of God, malamang hindi natin ito masusunod. So kung hindi mo alam yung mga salita ng Panginoon Diyos, malamang puro sablay ang buhay natin. Okay? Magiging sablay ang buhay mo kapag hindi mo inalam ang mga salita ng Diyos. So we need to know the ways and wills of God in our life, which is found in the Scripture. Okay? So, kailangan natin malaman, maintindihan, makuha natin yung kalooban, yung paraan ng Diyos sa ating buhay na kung saan ay natatagpuan sa kanyang mga salita. We have the Bible as our guidelines to come to God and to relate to other people. Nasa atin na po ang salita ng Diyos na siyang magiging gabay natin para mapalapit sa Diyos at gayon din paano tayo makikipagrelasyon sa tao. Kaya nga, doon sa pinaka-soma total ng kautusan ng Panginoon, love God, loving people. Okay? So, yung Biblia po, the Bible is the gift from God that we can read again and again. Ito lang yung pinakatanging regalo sa atin ng Diyos na mahahawakan natin ngayon na palagi nating pwedeng mabasa araw-araw. It is the best book that we must read first. Ito yung pinakamagandang salita. Ito yung pinakamagandang aklat na makukuha natin. So, ikinamad ito na ating Panginoong Sus about sa kingdom of God. Nahanapin po natin. Diba? Sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, kung uunahin po natin hanapin yung kaharian ng Diyos at yung kanyang kutuwiran, maiintindihan po natin ito. At lahat ng bagay ay maidadagdag para sa atin. So, number 1, yung point number 1 natin, we should know the law of the kingdom if we want to do the right thing. Number 2, we must obey the law of the kingdom to make things right. We must obey the law of the kingdom to make things right. Kinakailangan natin sundin ang mga panuntunan, mga tagubilin ng kaharian ng Diyos para maging tama yung mga bagay na ating ginagawa. Ang sabi ron sa binasa natin nila, you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom. So, pagkatapos nating malaman, pagkatapos nating maintindihan yung mga ways and wills ng God, what we should do. Okay? Kinakailangan sundin natin. Alam na natin yung mga bagay na ito, naintindihan natin ang mga bagay na ito. Kinakailangan sundin natin. Obedience is doing the right thing, okay, which is in the law of the kingdom of God. Yung pagsunod, okay, ay isang tamang bagay, okay, na siyang ginagawa natin sa kaharian para sa kaharian ng Diyos. So, hindi natin ginagawa lahat ng mga bagay na ito kasi para tayo mapabuti. Hindi. Ginagawa natin ito kasi ito yung nararapat na sa bawat isang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kailangan natin sundin ang mga tagubilin ng kaharian natin kung gusto nating itama yung mga bagay na nasa atin. Marami pa rin tayo kasing mga maling bagay na ginagawa. Pero kapag naintindihan natin at sinusunod natin, mas magiging madali ang buhay natin na gumawa ng tama. Oo, totoo, marami pa rin nagsasabi na mahirap gawin po yung mga tagubilin ng Diyos. Okay? Katulad nga po dun sa susunod nating babasahin. Sa Matthew 5, okay, verse 38 to 39, medyo mahirap po talaga ang tagubiling ito. Ang sabi doon, "You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you, don't fight back against someone who wants to do harm to you. If they hit you on the right cheek, let them hit the other cheek too." So, ang sabi ng Panginoong Hesus, na narinig nyo naman yung sinabi noon, mata sa mata, ngipin sa ngipin.
Pero nung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti kapag ka merong gustong sumakit sa inyo. Bagkos, kapag ka sinampal kayo sa kanan, ibigay nyo pa yung kabila. So, di ba napakahirap gawin yon? Oo, totoo naman talaga, di ba? Kapag ka tayo nasaktan, gumaganti tayo, lumalaban tayo, nagre-react din tayo ng hindi maganda. Tuloy po natin yung pagbasa sa Matthew 5:43 to 44. Sabi rito, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies. Pray for those who treat you badly. So, doon kasi sa lumang tipan, merong mga kaaway talaga ang mga Israelita. Katulad ng mga Amorites, inapi sila, kinalaban sila. Kaya, isa ng kautusan doon na labanan din sila. So, kaaway nila ito eh. So, laging nakikipag-away sila, laging nakikipaglaban. Kahit hanggang ngayon, di ba, yung mga Palestinian at saka Israel naglalaban. Pero, iba yung sinabi ng Panginoong Jesus. Pagdating sa New Testament, sabi niya, but I tell you, love your enemies. Pray for those who treat you badly. Ipanalangin mo yung mga taong gumagawa sa'yo ng hindi maganda. So, ipanalangin mo. So, sa sarili natin, ang hirap sundin ng mga ito. Pero ang totoo, ito ang dapat nating gawing tugon sa umaaway sa atin, sa mga taong gustong gumawa ng pangit sa atin. Hindi gumanti, bagkos ipag-pray sila na mapalapit din sa Diyos. Okay? Ganun din nasabi doon sa talata natin, sa James 2, verse 9, sabi doon, love your neighbors as you love yourself. So lahat ng mga kaaway natin dito, sa ating paligid, lumalabas na mga neighbors din natin ito eh. Kapitbahay rin natin ito eh. Kakilala natin, mga naging kaibigan natin, mga naging kakilala natin. Pero bakit dumating sa punto na nagkaroon ng tinatawag na pagkagalit? Okay? So, dapat ang maging response natin, ipag-pray, huwag gumanti. Kasi ito yung kautusan ng Diyos, ito yung tagubilin ng Panginoong Hesus doon sa mga taga-kaharian ng Diyos. So, kung ikaw ay taga-kaharian ng Diyos, at alam mo na ikaw ay bahagi, citizens ka doon sa Kingdom of God, kinakailangan, ganito yung maging tugon mo sa mga taong hindi maganda na ginagawa sa iyo. So, diniscuss ito ni James kasi marami siyang mga naririnig sa mga Kristiyano noon. Okay? Na kung saan, kaya nga itinuro niya itong patungkol dito na kung i-judge mo sila, kung ititreat mo sila base sa kanilang mga appearance, sa kanilang panlabas na anyo, parang baliwala rin yung tinuro ng Panginoong Sus. Bali, ang sinusunod mo lang, yung nasa lumang tipan. Okay? So, diniscuss ni James, ano yung issue dito sa panahon na yon? Gusto niya sabihin sa mga tagasunod ng Panginoong Sus na gawin natin yung natutunan natin mula sa salita ng Panginoon Diyos. Okay? Gawin ninyo yung mga natutunan ninyo mula sa salita ng Panginoong Sus. Pero yung mga professing Christians, narinig nila yon, pero hindi nila ginagawa. Sinasabi nila yon, pero hindi nila ginagawa. So, ito yung pagkakaiba doon sa topic ni James. Okay? So, kaya ano ang dahilan kung bakit tinuro ito ni James sa kanila? Isa pa, pangalawang dahilan, para marami rin makakilala na iba pala yung katauhan ng isang pagiging Kristiyano. Okay? Para ma-impluwensyahan yung mga kaaway, ma-impluwensyahan yung mga galit sa mga Kristiyano, ipakitaan ng maganda para makita nila rin na ito pala yung itinuturo ng Panginoong Jesus. So don't just listen to the preaching and do nothing. Obey the word you receive. So if you only listen to the word and do not do it, you are fooling yourself. But if you obey the word, it will lead you to blessing. Even the book of Proverbs encourages us to obey. Sabi doon sa chapter 7, verse 1 and 2, my son, remember my words. Don't forget what I have told you. Consider my teaching as precious in your own eyes. Obey my commands and you will have a good life. So, ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos, even in the Old Testament, to obey. Okay? To obey the commands upang ito'y magresulta at magbigay sa atin ng magandang buhay. Sabi ni Stephen Furtick, great moves of God are usually preceded by simple act of obedience. Okay? Yung matinding paggalaw po daw ng Diyos ay usually resulta ito ng simpleng pagsunod.
simpleng pagsunod. So, hindi natin alam kung ano yung gagawin ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin alam kung ano yung gagawin ng Diyos sa taong pinakitaan natin dahil sumunod tayo sa tagubilin ng Panginoong Hesus. So, kulang ang buhay natin kung puro kaalaman lang. Kailangan natin gawin ng mga bagay na ating naintindihan, ating nalaman. Knowing is not enough. We must apply. Also, willingness is not enough. We must do. So, obedience is not earning God's love. It is the way we express our love to God. Okay? So, hindi mo sinusunod ng Panginoong Sus para lalo kanyang mahalin. No. Yung pagsunod ay pagtugon natin sa kanyang pagmamahal sa atin. So, meron siyang binigay sa ating salita, naintindihan natin ito, nakuha natin, okay? Pangalawa, kinakailangan po nating sundin. Pangatlo, we must live the law of the kingdom for us to live right. Kinakailangan po nating ipamuhay yung tagubili ng salita ng Diyos, yung tagubili ng Diyos para maitama natin ang ating pamumuhay. Hindi po ito minsanang pagsunod. Okay? Alam nating sundin, pero hindi po ibig sabihin minsanan lang. Okay? So obedience to the law of the kingdom of God is not occasional. Hindi po napapanahon. Hindi po parang ganito kasi yung sitwasyon, kaya ganito yung ginawa ko. Hindi po. It should be a regular lifestyle. Kasi sabi ron, we have to live the law of the kingdom for us to live right. So yung simpleng pagsunod natin, makaka-apekto sa atin, pero mas maganda na kung saan ipamumuhay natin. Kasi hindi lang naman na minsan ang pagsunod ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Kinakailangan po nating ipamuhay. Okay? Sabi po ni John Bevere, we don't want to merely obey God. We need to catch His heart. It is then we will glimpse the wisdom behind His directives and not just see them as law. Okay? Hindi lang po daw simpleng pagsunod sa Diyos ang nais natin. Dapat nating makuha ang puso ng Panginoon Diyos. At doon natin makikita ang karunungan sa likod ng kanyang tagubilin para hindi ito makita ang isang batas. Yung mga turo sa atin po ng Panginoong Hesus, yung mga tinuro niya sa Matthew, sabihin na natin from the Old Testament, ang Panginoong Hesus ay nangaral, hindi po mga batas yun. Hindi po siya mga law. Hindi po siya mga parabang sabihin na natin na parang kautusan na ipinigay sa atin para pasanin natin, para makita sa atin na sinusunod natin. Ang katotohanan, meron pong wisdom sa lahat ng sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus doon sa kanyang tagubilin, sa kanyang mga sinasabi sa atin. At nawa, hindi lumitaw na lahat ng utos sa atin ng Panginoong Hesus ay kautusan. Parang gano'n, parang commandments. Hindi po. Ito po ay parang pagbibigay sa atin ng karunungan na ito yung tama. Okay? Ito yung tama na dapat natin gawin. So basahin po natin yung text natin mula sa James chapter 2 verse 8 to 9. Sabi doon, you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom, which is found in the scripture. Love your neighbor as you love yourself. But if you treat people according to their outward appearance, you are guilty of sin and the law condemns you as a lawbreaker. Hindi natin maipapamuhay ang ibigin mo ang iyong kapwa dahil nakatingin tayo sa panglabas nila. Hindi natin may apply. Love your neighbor as you love yourself. Kung ang tingin natin, kung ang treat natin sa kanila dahil lang doon sa outward appearance. Okay? Madalas pinanghihinalaan natin yung mga tao. Ganito kasi itsura niya kaya mukhang magnanakaw. Okay? Para bang nagiging judgmental tayo every time na meron lang tayong marinig laban doon sa isang tao. May komento ang isang tao doon sa isang tao, nakapag-judge na agad tayo. Ang sabi ni James, but if you treat people according to their outward appearance, you are guilty of sin. So kasalanan na rin yung pagtrato mo sa isang tao dahil nakita mo na ganito lang yung itsura niya. Okay? Ang sabi ni Steve Maraboli, when you judge a person by his appearance, it doesn't define him. It defines you. Kapag ginudge mo daw yung isang tao dahil sa kanyang panlabas na anyo, hindi siya ang nakikilala, kundi ikaw. Lumalabas kasi sa punto na ikaw yung nagdi-describe sa kanya na ganito siya kasi ganito yung tingin mo sa kanya. Okay? There is a story behind every person. Totoo po ito. Merong istorya
na nakatago. May nakaraang istorya sa bawat buhay ng isang tao. May dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Isipin niyo yun. At irespeto natin kung bakit siya naging ganyan. Okay? Treat everyone with kindness and respect. And even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are. So, itrato natin po ng may kabutihan, may kagandahang loob, may respeto. Yung mga tao na kung saan parang ang pangit ng ginawa sa atin. Hindi dahil ititreat mo sila dahil mabait sila. Paano kung gumawa ng hindi maganda sa'yo? So, itreat mo sila ng maayos kasi maayos ang puso mo. So, don't treat people as bad as they are. Treat them as good as you are. Kung ikaw yung mabait, itrato mo sila ng mabait. Itrato mo sila na kung saan hindi mo babayaran ng evil, yung ginawa nilang evil sa'yo. Bagkos, okay, babayaran mo ng maganda, yung pangit na ginawa nila sa'yo. Sabi doon sa Matthew, basahin uli natin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, Matthew 5, verse 46 to 48. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. So sabi niya ng Panginoong Jesus, what reward will you get? Ang minahal mo lang naman din yung nagmamahal sa iyo. Kasi nga, ang iniibig natin ay yung mga kaibig-ibig. Pero merong kakaiba na kapag ka inibig mo, hindi ka ibig-ibig. You will get a reward from God. So what are you doing more than the others? Wala ka namang ipinakitang mas nakahigit pa sa kanilang kabaitan. Kung naging mabait ka sa kanila kasi naging mabait sila sa'yo, so ano yung ginawa mo mas higit sa bagay na yun? Wala. Pero kung yung naging mabait ka kasi merong doon sa taong yun na kung saan hindi maganda yung pinakita sa'yo, mas meron ka pinapakitang higit kaysa sa kanya. So perfect means here, yung salitang perfect dito, sinabi rito is complete or mature. It signifies that you do what you know is right. So, perfect here means, sabi rito, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Maging kompleto ka, maging matured ka raw, ibig sabihin dito. Okay? Nang ibig sabihin kasi, ginagawa mo yung bagay na ito kasi ito yung tama. Okay? Lalong-lalo na yung pag-react doon sa tao. So, kung aalamin natin ang mga tagubilin ng Diyos at sasanayin natin ang ating buhay na sundin ang mga ito, hindi tayo mahirapang ipamuhay ang lahat ng mga kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So, remember, alamin po natin yung salita ng Panginoon, mga tagubilin niya. Sumunod tayo doon at ipamuhay po natin yan para mapakita natin na itong ginagawa natin lagi, ay ito yung tamang bagay kasi ito yung gusto ng Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa ating pong Zoom at saka sa mga naka-Facebook Live. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon dahil hindi ka nagsasawa na kami paalalahanan palagi sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa pang-araw-araw namin. Maraming salamat una sa lahat sa mga salita mo na aming napagsasaluhan para mapakain namin ang aming kaluluwa, ang aming spirito. Higit sa lahat para lalo ka naming maunawaan din at mapalapit sa iyo. Salamat Panginoon sa bawat isa na nakinig ngayon. Dalangin ko po na ilagay mo sa aming puso yung hangarin na maintindihan pa namin yung mga salita mo, masunod namin at maipamuhay namin ito. Alam po namin merong mga gantimpala, merong mga blessings pagkasumunod kami sa inyo. Pero nawa, hindi ito yung aming maging prioridad, kaya kami sumusunod sa iyo. Ginagawa namin yung pagsunod kasi bilang tugon ito ng aming pagmamahal sa ginawa mong pagmamahal sa amin. At naway maipakita ka rin namin sa mga tao na kahit tinatrato kami ng mali, ang nagagawa namin, ang naipapakita namin ay yung kalooban mo pa rin. Marami pong salamat, Panginoon. I pray na gabayan mo ang bawat isa sa buong linggong ito at patuloy na kapong kumilos sa bawat pamilya, sa bawat tahanan ng iyong mga anak. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen.
God bless you all.